Ang naghahanda si JM ay naghihintay na rin sa labas ang kanyang kapatid na si Lander. Ilang saglit pa, Balik tayo dyan. Kanina ka pa. Ha? Ano? Ngayon lang. Let's go. Kamusta? Ayos lang. Bakit parang luto na ito nga ito? Hindi pa. Bago pa lang. Okay, habang ulitin natin ang oras. Sayang. Anong balita? Napag-enroll ka ba? May napapagkakitaan ka naman. Ano naman? Kaya pa. Si mama. Okay lang. Na ano? Papacheck up naman. Gawa ng Nakapagpagamot? binigay niya. ang hindi alam ni JM, ang inang kinakamusta niya ay nasa loob na rin ng bahay ni Kuya. Magandang gabi. Magandang gabi po, Kuya. Hello po. Welcome sa aking bahay. Bago ang lahat, maaari ba kayo munang magpakilala? Kuya, ako po si Ginang Ella Ibarra, ang mother po ni JM. Anong pakiramdam at nandito ka ngayon sa bahay ko? Kinakabahan po, pero sa kabila po nun ay sobrang saya ko po. Makikita ko po yung anak ko, Kuya. Sobrang namimiss ko na po. Dito. Ayos din dito sa bahay na to. Siguro yung kala ko nung una pagpasok ko lang dito. Ano? Pera lang habol ko. Gusto ko lang manalo. Ngayon. Dami. Ano ba't? Ano mga natutunan mo dito? Maraming aral. Dami aral. Literal na hindi nga man lang ako umiiyak sa labas. Nagagawa akong umiyak dito sa sobrang dami ko nare-realize. Anong klaseng relasyon ba ang mayroon kayong dalawa ni JM? Kuya, si JM po ay hindi po siya masasabing katulad nung pangalawa at nung bunso ko po na sobrang lambing na sa salita, sa gawa. Si JM po ay hindi ko naririnigan ng I love you ma in person po na yung kaming dalawa lang na wala rin po kami talagang katulad nung sinabi niya na typical na nagkakasama, nagkakabanding. Pero mas madalas po yung true in actions po na ibinibigay at pinapakita niyang pagmamahal. Maraming paraan po niyang ginagawa yan. Sabi ko Ano naman, pagkakita ko sa'yo, medyo nag-iba na maura mo eh. Parang ko mas lalo, mas ano ko dito eh. Hindi naman bad thing. Good thing sorry. naman. Naman, parang ko naging malambot ako dito eh. Yun nga, aura nung sinasabi ko. Kumbaga, part ng ano. Baka kailangan mo rin pagdaanan yan. Hindi yung palaging tikas ka, ganyan. Bilang panganay po siya, dumaan po kasi talaga yung buhay namin sa sobrang bumagsak po yung kabuhayan namin. Hindi ko po siya nakitaan ng panghihina ng loob. Sobrang determinado po niyang tao at bilang isang panganay, nakahanda po siyang gawin ang lahat para maitaguyod kaming muli. Namimiss ko po sa kanya yung paulit-ulit niyang sinasabing habang may buhay, may pag-asa. Namimiss ko po yung lagi niyang sinasabi at ginagawa sa akin na laban lang, Mama. Lahat malalampasan natin, pera lamang yan. Sabi ko, pagpunta ko dito, hindi po ako iiyak. Kasi sobra-sobra ko na po nakikita yung paghihirap ng anak ko dito. Nagagawin at ginagawa ang lahat para maitaguyod ang buhay namin. Naibalik kung ano meron na wala kami. Kahit man lamang po yun, yung pagpapagamot sa akin, yun lang po siguro yun na po yung number one na pinapangarap niya. Natutuwa po kasi ako sa anak ko na hindi ko po inasahan yung mga pangyayari at bagay na ginagawa niya po dito na never ko pong narinig sa personal. Mahal na mahal niya ako. Nagagawin niya lahat para sa akin. Totoo lang po. Dito ko na lang po lahat nakita kung gano'n niya ako pinapahalagan. Bilang ina, kung gano'n niya ako minamahal. Bago pumasok dito, madalas na ako mag-kim-kim. Tapos, Yun nga. literal na ano lang, sarili lang. Tapos,
Kim lang. Kim, hindi nyo alam. Hindi alam ni mama. Hindi alam ni barkada. Ay, dito. Labas lahat dito. Kasi hindi mo makokontrol ang emosyon dito lalo't wala kang distraction. Si JM po kasi yung tipo nung anak na kahit hindi niya sinasabi, gagawin niya po. Kahit alam po niyang imposible, sa kanya po walang imposible. Nais kong sabihin sa'yo na kaya ka din nandito ay dahil nga magkikita kayo muli ng iyong anak na si JM. Ito ay isang malaking sorpresa para sa Opo. kanya. Makalipas ang ilang saglit, JM, Kuya. sa puntong ito, nais kong pagbigay alam sa'yo na mayroon ka pang big love na makakasama. Basta yun. Ha? Asan? Ma. I've been lost far too long. I can't see. I'm trapped in darkness. Life has turned into ina. Kamusta? Ma. Naiiyak sa mga ginagawa mo dito. Sabihin mo sa mga kasama mo, salamat sa pagpapagamot sa akin. Ano, kumusta ka naman dito? Wala. Ganun pa rin. Tuloy-tuloy lang. Wala namang ibang natakbo sa utaw dito kundi. Natiis mo naman na matagal, tiisin mo na. Kamusta? Galingan mo palalo para makatupad mo yung gusto mo. Iiyakin ako dito eh. Yun ang binago sa akin ko eh. Marami anak binago sa'yo si Kuya na nagugulat ako. Hindi mo sinasabi sa akin personally, mga sinasabi ko dito. Ano, magtagumpay ka, anak. Matatapos din problema natin. Huwag kang isip ng isip. Kita sa mata mo parang hindi medyo na-stress. Yung goal mo, kung ano yung, ba't ka nandito, ilaban mo, ganun lang. Kaya kung hanggang saan lang marating mo, tanggapin natin, ganun lang yun. Para hindi mo maapektuhan yung anong pag-iisip mo. Tsaka hindi rin naman kami pinapabayaan dito ni Kuya. Hindi lang ako. Siya din mismo yung nag-uhulma sa amin dito sa ugali namin. Hindi ko nga naranasan kay Papa eh. Kay Kuya ko nararanasan. Ang alin. Ano ba, yung pagsisermon sa akin. Yung pagtatama ng mga mali ko. Hindi ko nararanasan kay Papa na. Minsan na ring naibahagi ni JM kay kuya at sa kanyang mga kasama na hindi siya lumaki kasama ang kanyang ama dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. I came from a broken family rin, gaya ng iba. Nagkaroon kami ng stepfather, yun yung nagbigay sa amin ng magandang buhay. Ako po, wala naman po akong balita dun. Mula ho, nilimot ko na ho kung ano pong lagay nun eh. Bago pa lang ho pumasok dito eh. Ang pagkakaalam ko ho eh, may buhay. I mean, may napapagkakitaan ho. Ganun. Paglabas mo, anak, bigyan mo pagkakataong sarili mo magkausap pa ng papa mo. Ama mo pa rin naman yun. Sigurado kung pagmamahal nun sa inyo ay sobra-sobra din gaya mo sa akin. Tataon lang na ganun ang naging sitwasyon natin. Mas masarap anak mag-umpisa magtagumpay ng nakapagpatawad ka. Kaya alam, nasasaktan na rin yun. Nasasaktan na rin siguro yung side nila. Sa paglabas mo, okay ka naman. Mag-usap-usap na lang kayo. Hindi ko na naman magawang sabihin sa kanila ang harapan nun. Saan? Isipin na lang natin na
bilang anak, wala naman tayong karapatang magtanim ng galit sa magulang natin. Panahon na lang siguro yung papatawad yun. Saka lahat naman nagkakamali. Ako, wala naman sana ako dito kung maayos lang yung susustento ni Papa eh. Alsin mo anak ang galit sa puso mo, maniwala kaya anong sarap sa pakiramdam. Alam mo, nahihirapan ka, sasaktan ka na. Pero binigay mo pagpapatawad para makapag-umpisa ka ng maayos. Madaling-madali na, gawin mo maging masaya ka na lang dito. Alam kong kaya mo lahat. JM, Kuya, natapos na ang oras. love you. Naluha po ako nung sinabi ng mama ko na masarap hong makamtan yung pangarap ko po nang may napapatawad ho akong tao. Naramdaman ko kung gaano ka bait, gaano kapuro ng puso ho nung mayroon yung mama ko. Nagagawa po niyong isipin yung ganung bagay na magpatawad sa kabila ho ng mga nagawa ng papa ko. Bakit hindi ko ho magawa bilang anak? JM, bagamat sa likod ng nangyari sa inyo ng papa mo, alam ko, malaki pa rin ang pagpapahalaga mo sa pagiging buo ng inyong pamilya. Magkaroon man ng hidwaan, hindi ibig sabihin tapos na ang pakikitungo mo sa taong yon. Kasunod na rin nun ay ang pagpapatawad. Hindi madali. At yun ay hindi minamadali. It takes time. But time heals all wounds. Maganda na mabawasan kung ano man ang dinadala mong bagahe dahil sa paglalakbay mo, mas magiging magaan at maginhawa kung walang bigat na hindi kailangan. At paano ito mawawala? Sa pakikinig, sa pagiging bukas. Kung ito ay nagagawa mo sa ibang mong mga kakilala, mas magagawa mo ito sa iyong pamilya. Siguro pag nasa outside world na ho ako, ako na rin ho mismo yung gagawa ng pagkakataon ko para makausap ko ho ng personal yung papa ko. Yun po. Nagawa kong patawarin ng mama ko. Naniniwala rin naman ako magagawa ko rin, kuya. Siguro hindi pa lang ho talaga ngayon.